Ako si Professor John H. Mackenzie, 58 taong gulang, nagtatrabaho sa Massachusetts Institute of Technology ng halos 30 taon. Sa aming larangan, tinawag nila akong ama ng Artificial Intelligence sa medisina. Nagwagi ako ng Turing Award, lumabas sa pabalat ng Time Magazine at nagsalita sa mga pandaigdigang kumperensya na itinuturing na kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit ngayon, nakaupo ako, basang-basa ng pawis, sa first class na upuan habang papalapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Maynila, Pilipinas. Kahit isang saglit, hindi ko inasahang mapupunta ako rito. 3 araw na ang nakalipas, papunta sana ako sa San Francisco para ipresenta ang proyektong HelixNet, isang sistema ng artificial intelligence na ginugol ko ng 15 taon para paunlarin. Ito ang magbabago sa buong mundo ng medisina. Ngunit nagkaroon ng problema sa hydraulic ang eroplano. Nag-anunsyo ang kapitan na kailangan naming mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan at iyon ay ang NAIA. Sobra akong nagalit, napakahigpit ng aking schedule. May conference room akong naka-reserve sa Stanford, may mga investor na naghihintay. Pero ngayon, nakakulong ako sa isang bansang, ang tanging alam ko lang ay adobo at halo-halo. Habang naghihintay, binuksan ko ang laptop at nagbasa ng review tungkol sa paliparan. Puno ito ng salitang masikip, mainit, at mabagal. Napabuntong hininga ako. Isang developing country sa Southeast Asia, tiyak na puro gulo at abala lang ang makikita. Ang paglapag ay mas maayos kaysa inaasahan ko. Inakala kong mas magiging malakas ang pagtama, ngunit halos hindi man lang umuga ang eroplano. Bumukas ang pinto. Pumasok ang mainit at humid na hangin. May amoy na lumulutang amoy ng sampagita at kung anong matamis na kakanin. Kumunot ang noo ko. Ayaw ko nito. Sumunod ako sa isang opisyal patungo sa special lounge na inilaan para sa mga pasahero ng first class. Ngunit ang nakita ko ay nagpahinto sa akin. Isang babaeng opisyal ang naghihintay, nakasuot ng barot saya na kulay lavender. Nagbigay siya ng isang magalang na pagbati sa akin, isang bahagyang yuko na sinabayan ng smile at nagsalita sa malinaw na Ingles. Magandang hapon po, Professor Mackenzie. Maligayang pagdating po sa Pilipinas. Inihanda na po namin ang inyong silid sa airport hotel. Tumango ako, nang walang pakialam, iniisip na sinanay lang sila para sa mga turista. Habang papunta sa hotel, nakita ko ang malalaki, malilinis, at maliwanag na signage ng paliparan, ngunit napakaraming tao. Nag-uumpukan ang mga trolley ng bagahe. May mga sigawan sa Tagalog. Pakiramdam ko ay nasa isang palengke ako. Bakit pa ako napunta rito? Bulong ko sa sarili. Dinala ako ng sasakyan sa airport hotel. Pumasok ako sa isang malaking silid. Malambot ang kama. May magandang basket ng prutas sa tabi nito. May sulat na nakasulat, "Pakiusap, Professor, magpahinga po kayo ng maayos. I-update po namin kayo bukas sa pag-aayos ng inyong eroplano." Mula sa NAIA team, itinapon ko ang sulat sa basurahan. Humiga ako sa kama at binuksan ang telepono. Nag-check ako ng email. May mensahe mula sa aking assistant, "Professor, may problema po sa HelixNet. Ang huling test data ay nagpakita ng 12% error. Nag-aalala na ang mga investor." Mahigpit kong hinawakan ang telepono. 15 taon, 400 million na pondo. At ngayon, malapit na itong masira dahil nakakulong ako rito sa Pilipinas. Bumangon ako at naglakad patungo sa bintana. Tumingin ako sa labas. Maraming eroplano ang nakaparada. Maliwanag ang ilaw ng paliparan. Sa malayo, may mahabang traffic. May tunog ng busina paminsan-minsan. Umiling ako. Ano pa ba ang matututunan sa isang bansang tulad nito? Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Mahina ang tunog ng aircon. Ang amoy ng sampagita mula sa basket ng prutas ay naroon pa rin. Inisip ko ang lab ko sa Cambridge, ang team na naghihintay sa akin, ang kinabukasang malapit ng gumuho. Hindi ko alam na sa loob ng ilang oras, lahat ng pinaniniwalaan ko, lahat ng ipinagmamalaki ko, ay yayanigin hanggang sa pundasyon. Hindi ko alam na ang Pilipinas ay hindi lang isang layover, kundi ito ang magiging turning point ng aking buhay. Maaga kinabukasan, tumunog ang telepono. Isang opisyal ng paliparan ang nagsalita sa malinaw na Ingles. "Professor,
Mas matatagalan pa po ang pag-aayos ng inyong eroplano, ngunit may maganda po kaming balita. May isang medical team po mula sa isang nangungunang ospital sa Maynila na gustong mag-imbita sa inyo upang bisitahin ang kanilang research project. Narinig po nila na kayo ang developer ng HelixNet at gusto po nilang makipagpalitan ng kaalaman. Tumawa ako sa isip ko. Gusto lang siguro nilang humingi ng pondo. Ngunit wala akong magawa. Sumagot ako, sige po. Hindi ko alam na ang simpleng sagot na iyon ang magdadala sa akin sa isang bagay na hindi pa nagawa ng Amerika sa loob ng 50 taon at ang magpapaluha sa akin, si Professor John Mackenzie, sa harap ng CNN sa loob ng 3 araw. Nagising ako ng may inis. Sumikat ang ginintuang sikat ng araw sa manipis na kurtina ng hotel. Paminsan-minsan, naririnig ko ang busina ng traffic sa ibaba. Binuksan ko ang telepono at nag-check ng balita. Ang pangunahing balita ng CNN ay tungkol pa rin sa proyektong HelixNet ko. Ngunit nagbabago na ang mga comments sa ibaba. Bakit ganoon katindi ang error? Hindi pa rin ba maayos ng MIT? Isinara ko ang telepono. Dumating ang puting van ng ospital ng eksakto sa oras. Ang driver ay isang lalaking may edad na, malapad ang ngiti. Nagbigay siya ng magalang na smile at nagsalita. Magandang umaga po, Professor. Ako po si Kuya Manny. Dadalhin ko po kayo sa Philippine General Hospital ngayon. Tumango ako at sumakay. Habang nasa biyahe, nagpatugtog si Kuya Manny ng mahinang OPM. May amoy ng sampagita mula sa nakasabit na air freshener. Tumingin ako sa labas ng bintana, napakahaba ng traffic. Sumisiksik ang mga jeepney at tricycle sa makipot na espasyo. Nagsingaw ang usok ng tambutso, kumunot ang noo ko. Bakit ganyan katindi ang traffic? Ngumiti si Kuya Manny. Maynila po, Professor. Pero huwag po kayong mag-alala, may emergency lane po ang ospital. Dadating po tayo sa loob ng 15 minuto. Tumawa ako sa isip ko. Emergency lane? Siguro parang sa India lang may karatula pero walang sumusunod. Ngunit napanganga ako nang huminto kami sa isang malaking intersection. Isang ambulansya, ang umilaw at nag-ingay ang sirena. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sasakyan sa 4 na lane mga pribadong kotse, van, truck ay sabay-sabay na lumihis sa gilid. Walang bumusina, walang nagalit, walang umuna sa ambulansya. Mabilis itong dumaan at pagkatapos, bumalik sa normal ang lahat na parang walang nangyari. Tumingin ako kay Kuya Manny. Ito ang unang beses na nakita ko ito sa buhay ko. Ngumiti si Kuya Manny. Alam po ng mga Pilipino na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa traffic, Professor. Natahimik ako. Sa Amerika, minsan, na-traffic ako sa likod ng ambulansya sa loob ng kalahating oras dahil ayaw umalis ng mga tao. Lumiko ang van sa isang maliit na kalye. Dumaan kami sa isang palengke. Amoy ng sariwang isda at kalamansi ang pumasok. Isang tindera ang nagbigay ng magalang na smile kay Kuya Manny. Ngumiti rin siya. Pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Sa wakas, dumating kami sa Philippine General Hospital, isang luma, kulay cream na gusali, ngunit napakalinis. Sa harap ng ospital, may nakita akong mga nag-aalay ng bulaklak. Sinundan ko si Kuya Manny. Amoy ng disinfectant na may halong mahinang amoy ng sampaguita kakaiba, ngunit hindi nakakainis. Isang babae ang naghihintay sa harap ng elevator. Mga 40s ang edad, nakasuot ng puting lab coat. Ang name tag ay nakasulat na Dr. Maria Alcantara, pinuno ng pambansang sentro para sa digital na kalusugan at katutubong pagpapagaling. Nagbigay siya ng smile at nakipagkamay sa akin sa estilong kanluranin. Magandang araw po, Professor Mackenzie. Matagal na po akong tagahanga ng inyong trabaho. Labis po akong natutuwa na makita kayo rito sa PGH. Ngumiti ako ng bahagya, panimula lang siguro iyon. Dinala niya ako sa lobby ng ospital. Napakaraming pasyente, ngunit lahat sila ay nakangiti. Isang bata ang tumakbo at bumangga sa binti ko. Nag-abot siya ng isang magalang na smile at sinabing, "Pasensya po." Ang nanay niya ay nag-abot din ng smile. Nag-abot ako ng smile pabalik at nagulat ako sa sarili ko. Sumakay kami sa elevator patungo sa ika-12 palapag. Bumukas ang pinto. Nakita ko ang karatula na nakasulat, Pambansang Sentro para sa Artificial Intelligence sa Medisina. Tumawa ako sa isip ko. Maliit na silid lang siguro, may 2 o 3 lumang computer.
Ngunit nang bumukas ang pinto, napahinto ako sa paghinga. Ang silid ay kasinlaki ng isang basketball court. Mataas ang kisame, dumaan ang natural na liwanag sa malalaking bintana. Sa gitna, may isang malaking curved screen na nagpapakita ng umiikot na 3D na imahe ng utak. Sa paligid ng silid, may mga researcher na nakasuot ng lab coat, ang ilan ay napakabata nag-uusap sa Tagalog. Ngunit sa screen, nakasulat ang Neural Health Network V3.7. Lumingon si Dr. Alcantara sa akin. Halika po. Ngayon, ipapakita po namin sa inyo ang proyektong pinaghirapan namin sa loob ng 4 na taon. Ang pangalan po ay Himig ng Buhay, isang sistema ng artificial intelligence na pinagsasama ang modernong medical data at ang karunungan ng katutubong pagpapagaling. Tinaasan ko ng kilay, katutubong pagpapagaling, herbal, arbularyo. Nakabasa na ako ng research na nagsasabing wala itong scientific evidence, ngunit wala akong sinabi. Dinala ako ni Dr. Alcantara sa harap ng malaking screen. Nagpindot siya ng isang button. Ang larawan ay nagbago sa isang matandang lalaking pasyente. Puno ng data ang screen: blood sugar level, blood pressure, heart rate, at may isang bagay na hindi ko pa nakita, isang green graph na pinangalan ng balanseng katutubo. Ano ito? Tanong ko. Ngumiti si Dr. Alcantara. Ayon po sa katutubong pagpapagaling ng Pilipinas, ang katawan ng tao ay may balanse ng init at lamig. Kapag unbalanced po ito, nagkakasakit. Pinagsama po namin ang karunungang ito sa biometric data at pinag-aralan ng AI. Mahina akong tumawa. At nagagamit po ba talaga ito? Hindi sumagot si Dr. Alcantara. Nagpindot siya ulit ng button. Ang larawan ay nagbago sa isang comparison graph. Sa kaliwa, ang AI system ng Amerika kasama na ang HelixNet ko. Sa kanan, ang Himig ng Buhay. Accuracy rate sa paghula ng heart attack, 30 araw, ng maaga, HelixNet 87%, Himig ng Buhay 96%. Napanganga ako. Ang data pong ito ay na-verify na ng Lancet Journal. Patuloy niya, kakapublish lang po namin noong nakaraang buwan. Nanatili akong nakatayo. Mabilis ang tibok ng puso ko. 15 taon, 400 milyon, at ang grupong ito ng mga batang Pilipino ay gumawa ng mas mahusay kaysa sa akin sa loob ng 4 na taon. Lumingon si Dr. Alcantara sa akin. Narinig po namin na nagkakaproblema po kayo sa inyong test data, Professor. Gusto po naming tumulong, kung papayag po kayo. Tiningnan ko siya. Puno pa rin ng pagmamataas ang isip ko. Ngunit ang salitang lumabas sa bibig ko ay, "Sige po." Hindi ko alam na ang simpleng salitang iyon ang magdadala sa akin sa katotohanang ayaw kong tanggapin, at sa loob ng 48 oras, makikita ko ang bagay na magpapaluha sa akin sa harap ng buong mundo. Sinundan ko si Dr. Alcantara sa isang maliit na conference room. Ang malaking bintana ay nakabukas. Nakita ko ang ilog Pasig na dahan-dahang umaagos. Ang ginintuang sikat ng araw ay tumama sa Narawood table. May isang baso ng malamig na kalamansi juice na naghihintay, may hiwa ng kalamansi na lumulutang at ilang dahon ng mint. Kinuha ko ang baso at ininom. Tamang-tama ang asim at tamis. Napakalamig. Kumunot ang noo ko nang hindi ko namamalayan. "Masarap," sabi ko. Ngumiti si Dr. Alcantara. "Resipe po ng lola ko." Sabi niya, dapat pigaan ang kalamansi kapag tanghali, mas mataas daw po ang vitamin C. Tumawa ako sa isip ko. Vitamin C at tanghali? Conference room ba ito ng pambansang research o kusina ng bahay? Ngunit bago pa ako makapagsalita, bumukas ang pinto. 3 kabataan ang pumasok. Wala pang 25 taong gulang. Nakasuot ng t-shirt, shorts at tsinelas. Ang isa ay may hawak na notebook. Ang isa ay may hawak na iced coffee. Ang isa ay may remote pointer. Ang lalaking nasa gitna ay nagbigay ng magalang na smile at nagsalita sa Ingles na may malinaw na Manila accent. "Magandang hapon po, Professor. Ako po si Nonoy, team leader po ng Himig ng Buhay." Tinaasan ko ng kilay. "Team leader?" Ngumiti si Nonoy nang nahihiya. "Kakatapos ko lang po ng PhD noong nakaraang taon. Pero ginawa po akong leader ng team dahil galing po ako sa pamilya ng arbularyo." Natahimik ako. "PhD? Saan?" Hindi ko tinanong, ngunit sa isip ko, hindi siguro sa MIT. Nag-click si Nonoy sa remote.
Bumukas ang malaking screen. Ang unang larawan ay isang mapa ng Pilipinas. May mga pulang tuldok na nakakalat sa buong bansa. Ito po ang data mula sa 7,000 Barangay Health Center. Kinokolekta po namin ang real-time symptom data ng mga pasyente, kasama ang herbal data mula sa mga lokal na arbularyo. Nagbago ang larawan. Isang green line graph ang mabilis na tumaas. Accuracy rate sa paghula ng chronic kidney disease 90 araw ng maaga. Tumaas mula 72% hanggang 98% matapos idagdag ang data tungkol sa balanse ng tubig mula sa katutubong pagpapagaling. Napalunok ako. Ang chronic kidney disease ay isang problema na ang HelixNet ko ay nakahula lang ng 79%. Isang dalagita ang lumapit. Napansin ko lang na nakasuot siya ng lab coat sa ibabaw ng high school uniform niya. Ang name tag ay nakasulat na Mayumi. 17 taong gulang, nagbigay siya ng magalang na smile at nagsalita sa malinaw na boses. Ako po ay isang intern. Tumulong po ako sa pangongolekta ng data mula sa arbularyo sa aming baryo. Sabi po ng isang arbularyo, ang mga taong nakakaramdam ng pananakit ng ulo at pagkahilo sa umaga ay kadalasang magkakaproblema sa bato sa loob ng 3 buwan. Napanganga ako. Paano ninyo ito isinama sa AI? Ngumiti si Nonoy. Pinagsalita po namin ang mga arbularyo sa mic, nag-transcribe ang AI ng audio sa text at pagkatapos, ginawa itong numerical variable tinawag po naming Deep Indigenous Wisdom. Pakiramdam ko ay nasampal ako. 17 taon, gumamit ako ng data mula sa mga top hospital sa Amerika. Malinis, mahal, ngunit patay na data walang buhay. Dito, isang high school student ang nakipag-usap sa isang arbularyo sa isang baryo at ginawa itong numero na makakapagligtas ng buhay. Tumayo ako. Naglakad patungo sa bintana. Tumingin ako sa ilog Pasig. Dumaan ang isang bangka, small boat. Umakyat ang puting usok. May mahinang amoy ng bibingka ang lumutang. Lumingon ako. Bahagyang nanginginig ang boses ko. Paano ninyo ito ginawa? Mahinang sumagot si Dr. Alcantara. Nagtatrabaho po kami na parang pamilya, walang hierarchy. Ang mga intern ay nagsasalita at nakikinig ang mga propesor. Naniniwala po kami na ang kaalaman ay wala lang sa mga aklat, kundi nasa bibig ng mga taong nagkasakit, nagpagaling, at nagmamalasakit sa isa't isa. Nanatili akong nakatayo. Sa isip ko, nakita ko ang conference room sa MIT. Lahat ay nakasuot ng suit, nagsasalita ng technical terms, nagpapaligsahan sa pagsipi ng mga journal. Ngunit walang sinuman ang nagtanong sa totoong pasyente kung ano ang nararamdaman nila. Lumapit si Nonoy. Inabot niya sa akin ang isang tablet. Gusto po ba ninyong tingnan ang raw data ninyo, Professor? Humingi po kami ng data sa assistant ninyo kaninang umaga. Nagulat ako. Paano sila nakahingi? Ngumiti si Nonoy. Sabi po ng assistant ninyo, kung makikita ninyo po ang totoo, hindi po kayo magagalit. Kinuha ko ang tablet. Binuksan ko ang data ng HelixNet ko. Puno ng pulang graph ang screen. 12% error. Pagkatapos, nag-click si Nonoy ng button. Nagbago ang graph sa kulay berde. Ang error ay 3% na lang. Nanginginig ang katawan ko. Paano? Sumagot si Mayumi, ang dalagita. Dinagdagan ko po ng data tungkol sa hilo at pagkahilo mula sa mga pasyente sa aming probinsya. Lumalabas po na ito ay isang warning sign ng type 2 diabetes 4 na buwan ng maaga. Bumagsak ako sa upuan, umiiyak nang hindi ko namamalayan. Ako, si Professor John Mackenzie, na dating minamaliit ang Pilipinas, ay nakaupo at umiiyak sa isang lumang ospital sa harap ng isang high school student at isang PhD na nakasuot ng tsinelas. Inilagay ni Dr. Alcantara ang kamay niya sa balikat ko. Professor, may maliit po kaming celebration ngayong gabi. Imbitado po kayo. Hindi po ito academic event, kundi birthday party po ng lola ni Nonoy. 85 taong gulang na po siya. Siya po ang nagturo sa amin na ang tunay na kaalaman ay ang kaalamang makakatulong sa mga tao na ngumiti. Pinunasan ko ang luha ko at nagsalita sa nanginginig na boses. Pupunta po ako. Hindi ko alam na ang party na iyon ang magiging simula ng pagguho ng lahat ng pagmamataas ko at ang simula ng rebirth. Nang gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng parol, sa gitna ng tawanan ng mga bata at matatanda, maririnig ko ang pangungusap na magbabago sa buhay ko.
Ngunit ngayon, nanginginig pa rin akong nakaupo sa harap ng tablet, nakatingin sa green graph na dating bangungot, ngayon ay naging pag-asa. Itinaas ko ang kamay ko nang hindi ko namamalayan nagbigay ng smile sa 3 bata na nakangiti sa harap ko at sa isip ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 58 taon, pakiramdam ko ay maliit ako. Napakaliit. Nang gabing iyon, naglakbay ako patungo sa isang 2-story wooden house sa tabi ng Ilog Pasig, Pasig River, sa isang masikip na komunidad. Uminto ang van sa harap ng bahay na pinalamutian ng mga parol na kulay kahel. Ang tawanan ay malakas na naririnig. Amoy ng sinigang at kalamansi ang lumutang. Nag-aalangan akong tumayo sa harap ng pinto. Ang suit ko, ang tanging suit ko, ay hindi bagay sa kapaligiran. Tumakbo si Nonoy palabas para salubungin ako. Nandito na po si Profesor. Tanggalin niyo lang po ang sapatos niyo. Inalis ko ang sapatos kong gawa sa Italy at inilagay sa tabi ng kanilang tsinelas na goma. Umakyat ako sa bahay na kahoy. Puno ng tao ang loob. Ang lola na 85 taong gulang ay nakaupo sa paborito niyang wicker chair, puti ang buhok, nakangiti. Nagtatakbuhan ng mga bata. Nagbibigay ng smile ang mga matatanda sa isa't isa. Lumapit si Dr. Alcantara at dinala ako sa tabi ng lola. Lola, ito po si Profesor mula sa Amerika. Inabot ng lola ang kamay niya at nagsalita sa mahinang Tagalog. Isinalin ni Nonoy. Sabi ni lola, maligayang pagdating sa aming bahay. Dito, walang profesor, lahat tayo ay pamilya. Nagbigay ako ng smile pabalik, luhaang luhaan ulit. Ang mahabang hapagkainan ay nakalatag sa sahig na may banig. Ang pagkain ay nakahanda, sinigang na hipon, lechon, kawali, pansit. Lahat ng ulam ay may kalamansi sa ibabaw. Ang lola ang unang nagsandok ng kanin para sa akin at may sinabi, isinalin ni Nonoy. Sabi ni lola, kumain muna, huwag mag-usap tungkol sa trabaho, walang maisip ang taong gutom. Tumawa ako sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw. Habang kumakain, nagkuwento si Mayumi, ang dalagita. Nagkasakit po ako sa bato noong bata pa ako. Sabi po ng modernong doktor, kailangan ko ng dialysis habang buhay. Pero pinakain po ako ng arbularyo sa baryo ng sariwang bayabas leaves na may buko juice sa loob ng 3 buwan. Gumaling po ako. Nagulat ang doktor, kaya isinama namin sa AI system. Nakikinig ako, nakabitin ang kanin sa bibig ko. Pagkatapos kumain, dinala ako ng lola sa isang maliit na prayer room. May maliit na imahe ng Santo Niño. Sa tabi, may mga bote ng halamang gamot na nakababad sa pulot pukyutan. Kinuha ng lola ang isa. Ang label ay nakasulat sa kamay. Gamot sa sakit ng ulo at pagod, resipe ng aking lola. Isinalin ni Nonoy. Sabi ni lola, kung pagod ka, inumin mo ito, 1 kutsara araw-araw. Tutulungan ka nitong maging cool ang isip mo at makaisip ng magagandang bagay. Kinuha ko ang bote. Mas mabigat ito kaysa inaakala ko. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel hating gabi. Nakatingin ako sa bote ng gamot sa ilalim ng ilaw. Binuksan ko ang tablet ko. Nagpadala ako ng email sa assistant ko sa MIT. Ipadala mo sa akin ang lahat ng data ng pasyente ng diabetes. Kasama na ang data ng mga sintomas na sinabi mismo ng pasyente, hindi na kailangan i-filter. Gusto ko ang pinakaraw na data. Kinaumagahan, gumising ako ng alas 5 ng umaga, alas 6 ng umaga. Nasa research center na ako. Naghihintay na si Nonoy at ang team. May isang baso ng iced coffee na nakahanda. Ngayon, hinayaan nila akong subukan ang sistemang himig ng buhay. Ang control room ay malaki, 30 screen ang nakahanay. Sa gitna may malaking swivel chair. Sabi ni Nonoy, mayroon po tayong tunay na pasyente ngayon, isang lolo na 72 taong gulang. Matagal na po siyang may sakit sa puso. Hinuhulaan po ng sistema na magkaka-heart attack po siya sa loob ng 20 oras. Ngunit ipapakita po namin sa inyo na mapipigilan po namin ito. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pumasok ang lolo payat, nakangiti ng nahihiya. Nagbigay siya ng smile sa lahat. Nagsimulang magtrabaho ang team. Isang bata ang nagtanong, Lolo, kumusta po ang pakiramdam niyo kahapon? Sumagot ang lolo. Napakainit ng sikmura ko, anak. Kahit anong kainin ko, mapait ang lasa at madali akong mapagod. Nag-flash ang AI ng pula kaagad. Sakit ng sikmura plus.
Madaling mapagod, malalang dehydration sa matatanda, 92% risk ng heart attack. Pagkatapos, nag-alok ang sistema ng solusyon. Uminom ng buko juice na may asin at ipahaplas ng herbal oil. Kumunot ang noo ko. Iyon lang? Ngumiti si Nonoy. Tingnan po natin. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik ang lolo para magpa-check ulit. Bumababa ang heart rate, normal ang blood pressure, malapad ang ngiti. Ang ganda ng pakiramdam ko, anak. Parang pinanganak akong muli. Napatanga ako. Nang hapon, hinayaan nila akong subukan ang sarili kong problema. Nag-upload ako ng data ng HelixNet. Nag-analisa ang sistema ng himig ng buhay sa loob ng 3 minuto. Ang mensahe ay lumabas sa screen. May 3 vulnerabilities na nakita. Kulang ang emotional symptoms ng pasyente. Hindi kasama ang data ng panahon at klima. Kulang ang data sa family relationship na nakakaapekto sa stress hormone. Napanganga ako. 3 puntos na hindi ko man lang naisip. Mahinang nagsalita si Nonoy. Sa Pilipinas, ang pasyente ay hindi lang katawan, kundi buong isip, pamilya at komunidad. Kailangang makita ng magandang AI ang lahat. Bumagsak ako sa upuan, nanginginig ang kamay ko, umiyak ulit. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang assistant ko sa MIT. I-cancel mo ang meeting sa San Francisco. Mananatili ako rito ng 3 araw pa at dadalhin ko ang team ng Pilipinas. Sisimulan natin ulit ang HelixNet sa zero. Ibinitin ko ang telepono. Lumingon ako sa team ng Pilipinas na nakangiti. Tinaas ko ang kamay ko, nagbigay ng smile at nagsalita sa nanginginig na boses. Salamat po. Mali po ako sa lahat ng oras. Nagbigay ng smile si Nonoy pabalik. Walang anuman, Professor. Dito po, naniniwala kami na ang tunay na pag-unawa ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi ka alam. Nang gabing iyon, lumabas ako sa research center. Ang kalangitan ng Maynila ay kulay kahel, malakas ang ingay ng mga sikada. Amoy ng sinigang ang lumutang mula sa isang street vendor. Huminto ako, tiningnan ko ang ilog Pasig at mahinang nagsalita sa sarili ko. Akala ko nasa tuktok na ako ng bundok. Pero ngayon, nagsisimula pa lang akong umakyat. Hindi ko alam na ngayong gabi, magri-ring ang telepono ko. At ang pinakamasamang balita sa buhay ko, ay darating ang balitang magpapaharap sa akin sa tunay na kabiguan at magpapahingi sa akin ng tulong sa mga taong minamaliit ko. Nang gabing iyon, nakarating ako sa Hotel alas 9 ng gabi. Walang tigil sa pag-vibrate ang telepono ko. Sunod-sunod ang mensahe mula sa assistant ko sa MIT. Professor, 3 investor na po ang nag-withdraw ng pondo. Tumawag na po ng emergency meeting ang board bukas ng umaga. Ina-interview po ng CNN ang dating head ng team natin. Sabi niya, ang HelixNet ay ang pinakamalaking failure sa kasaysayan ng MIT. Bumagsak ako sa gilid ng kama. Nanginginig ang kamay ko. Halos hindi ko mahawakan ang telepono. 11 lamang milyong, 15 taon. Ang reputasyon na binuo ko sa buong buhay ko ay guguho sa isang gabi. Binuksan ko ang link ng balita. Malaking headline, Mighty HelixNet Collapse, Investors Pull Out, After, Thai, Fiasco. Ang mga comment sa ibaba ay puno ng panunuya. Nagbakasyon sa Asia at nakalimutan ang trabaho? Ang matandang profesor, naghanap ng adobo at nakalimutan ang project? Sayang ang pera ng nagbabayad ng buwis. Isinara ko ang telepono. Umikot ang silid. Mabilis ang tibok ng puso ko. Sumasakit ang dibdib ko. Kinuha ko ang bote ng katutubong gamot na ibinigay ng lola. Binuksan ko at ininom lahat. Mapait, ngunit lumamig ang lalamunan ko kaagad. Bumagsak ako sa sahig. Umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon. Umiyak ako dahil sa takot. Takot na mawala ang lahat. Takot na tawagin ng mundo na failure. Takot na ang buong buhay ko na inilaan sa siyensya ay maging isang biro. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Dr. Alcantara. Alas 2 ng umaga, sinagot niya kaagad. Antok, ngunit gising ang boses. Profesor, anong nangyayari? Nagkuwento ako, umiiyak, nanginginig ang boses. Nanahimik siya ng 3 segundo at pagkatapos, mahinang nagsalita. Bukas ng umaga, alas 7, pumunta po kayo sa research center. Tutulungan po namin kayo. Nanginginig ang boses ko. Bakit?
Bakit niyo ako tutulungan? Minamaliit ko kayo. Sumagot siya kaagad. Dahil dito po, hindi po kami nag-iiwan ng sinuman sa likod. Ibinitin ko ang telepono. Umupo ako. Yakap ang mga tuhod sa harap ng pinto hanggang umaga. Alas, 7 ng umaga, nakatayo ako sa harap ng research center. Pula ang mata ko. Magulo ang buhok. Gusot ang suit. Bumukas ang pinto. Naghihintay ang buong team, Nonoy, Mayumi, Dr. Alcantara, at ang lola, nakakikita ko lang kagabi. Nagbigay sila ng smile. Sabi ni Dr. Alcantara, nakita na po namin ang balita. Ngayon, ipapakita po namin sa mundo na ang HelixNet ay hindi patay, kundi ipinanganak na muli. Umiyak ako. Wala akong oras. Ang board meeting ay sa loob ng 4 na oras. Nag-withdraw na ang mga investor. Ngumiti si Nonoy. May 4 na oras po tayo, sapat na po iyon. Binuksan nila ang malaking conference room. 4 na malaking screen ang sabay-sabay na bumukas. Ang data ng HelixNet ko ay ipinakita sa buong screen. Lumapit si Mayumi sa screen. Nagpindot siya ng button. Dinagdagan ko po ng data tungkol sa hilo at pagkahilo mula sa 1.2 milyong pasyente sa Pilipinas. Ang error po ay bumaba mula 12% hanggang 4%. Ang isa pang kabataan ay nagtaas ng kamay. Dinagdagan ko po ng data tungkol sa rainy season at humidity. Ang mga taong may ubo sa tag-ulan ay may 38% na mas mataas na tsansa ng pneumonia. Tumaas pa ang accuracy ng sistema ng 2%. Lumapit ang lola sa tabi ko. May hawak siyang isang lumang notebook. Binuksan niya ang unang pahina, nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Ang taong hindi dinadalaw ng anak ay mas nagkakasakit kaysa sa taong dinadalaw bawat linggo. Nabasa ko at nanginginig ang katawan ko. Sabi ni Dr. Alcantara, dinagdagan po namin ng data sa family relationship mula sa home visit notes ng mga nurse. Ang error po ay bumaba sa 0.7%. Bumagsak ako sa upuan. Nakatingin sa screen na ngayon ay puro berde. Ang error ay mas mababa sa 1%, mas mahusay kaysa sa anumang sistema sa mundo. Inabot ni Nonoy ang mic sa akin. Professor, magsisimula na po ang board meeting nyo sa loob ng 10 minuto. Na-set up na po namin ang video conference. Tiningnan ko ang lahat ng mga batang Pilipino. Nagbigay ako ng smile, umiiyak. Nanginginig ang boses ko. Salamat po. Nag-click ako sa button para buksan ang camera. Ang malaking screen sa MIT ay lumabas. 10 board members ang nakaupo. Seryoso ang mukha. Sa likod, ang logo ng MIT. Ang chairman ng board ay nagsalita kaagad. John, may paliwanag ka ba? Huminga ako ng malalim at inikot ang kamera sa paligid ng silid. Mga Ginoo, ito po ang team na nagligtas ng ating proyekto. Ang team mula sa Pilipinas. Narinig ko ang tawanan. Pilipinas? Nagbibiro ka ba? Nag-click ako ng button. Ang green graph ay lumabas sa buong screen. 0.7% error. Nanahimik ang conference room sa MIT. Nagpatuloy ako. 15 taon, sinubukan nating ipaunawa sa AI ang katawan ng tao. Pero nakalimutan natin na ang tao ay hindi lang katawan, kundi may puso, may pamilya, may komunidad, at may karunungan na ipinasa sa bawat henerasyon. Lumingon ako sa lola. Nagbigay siya ng smile sa camera. Nagpatuloy ako. Ngayon, inaanunsyo ko na ang HelixNet ay ire-rebrand bilang Himig ng Buhay Helix co-developed sa Research Center ng PGH. At inaanyayahan ko ang buong team ng Pilipinas na maging co-head ng proyekto na natiling tahimik ang conference room sa MIT. Pagkatapos, ang chairman ng board ay nagsalita sa nanginginig na boses. John, paano mo ito ginawa? Ngumiti ako, umiiyak. Hindi ko po ito ginawa mag-isa. Tumanggap lang po ako na hindi ko alam at hinayaan kong turuan ako ng mga taong talagang nakakaalam. Napatay ang conference call. Ang mga investor na nag-withdraw ay tumawag kaagad humihingi ng 3 beses na dagdag pondo. Bumagsak ako sa sahig. Tumakbo ang lahat ng Pilipino para yakapin ako. Mahinang tinapik ng lola ang likod ko. Anak, huwag kang umiyak. Malawak ang mundo. May lugar para sa lahat. Niyakap ko ang lola ng mahigpit. Umiyak ako hanggang sa mabasa ang damit niya. Nang gabing iyon, kumalat ang balita sa buong mundo. Mighty Professor, saved by Filipino Village Wisdom.
Humingi ng urgent interview ang CNN. Tumayo ako sa tabi ng lola at ng team ng kabataan sa harap ng milyon-milyong kamera. Nagtanong ang news anchor. Profesor, ano po ang itinuro sa inyo ng Pilipinas? Tiningnan ko ang lola, si Nonoy, si Mayumi. Sumagot ako, umiiyak. Ang Pilipinas po ang nagturo sa akin na ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa pera, award o matataas na gusali, kundi sa pusong hindi nag-iiwan ng sinuman sa likod. Nag-zoom in ang kamera sa mukha ko. Umaagos ang luha ko. Sinabi ko ang huling pangungusap. Akala ko, dumating ako rito para turuan ang mundo. Pero sa totoo lang, ipinadala ako ng mundo rito para turuan ang Pilipinas. Pagkatapos ng CNN interview, nanatili akong nanginginig sa harap ng kamera. Ang spotlight ay nakatutok pa rin, ngunit hindi ko na naramdaman ang init, nagtanong ang reporter. Profesor, bakit po sa tingin ninyo ay inabot ng Amerika ng 15 taon pero nagawa ito ng Pilipinas sa loob lang ng 4 na taon? Nanahimik ako ng 3 segundo. Tiningnan ko ang lola na nakangiti sa tabi ko. Pagkatapos, sumagot ako sa mahina ngunit malinaw na boses. Dahil po, kami sa Amerika, inakala naming alam na namin ang lahat. Gumastos kami ng bilyon-bilyon pero nakalimutan naming tanungin ang mga taong talagang may sakit kung ano ang nararamdaman nila. Dito, isang high school student ang nakipag-usap sa isang lola sa isang baryo at nagbago ang mundo. Nanahimik ang newsroom. Pagkatapos, nagsimulang magpalakpakan ang crew sa likod. Nang gabing iyon, nakabalik ako sa Hotel alas 3 ng umaga. Hindi pa rin tumitigil sa pag-vibrate ang telepono ko. Ngunit ngayon, mga mensahe na ito ng pagbati mula sa president ng MIT. John, sinagip mo ang institusyon namin mula sa mga investor. Magbibigay kami ng $1 billion na pondo at ang team ng Pilipinas ang magiging head ng project. Mula sa asawa ko sa Amerika, umiyak ang anak natin nang napanood niya ang balita. Sabi niya, "Ang galing mo daw. Kailan ka uuwi?" Ngumiti ako, umiiyak. Binuksan ko ang bintana. Pumasok ang hangin ng Maynila. Ang amoy ng sampagita mula sa hardin sa ibaba ay lumutang. Kinuha ko ang bagong bote ng katutubong gamot na ibinigay ng lola. Ininom ko ulit ang isang kutsara. Umupo ako at nagsulat ng email sa board. Nagpropose ako na magtayo ng Filipino-American Joint Research Center sa Maynila na tatawaging Himig ng Buhay Helix at si Dr. Maria Alcantara ang magiging director. Inaklik ko ang send. Kinaumagahan, gumising ako ng maaga. Pumunta ako sa research center. Naghihintay ang lahat. Inabot ni Dr. Alcantara ang isang dokumento. May surprise po kami. Binuksan ko. Ito ay isang formal na imbitasyon mula sa gobyerno ng Pilipinas. Inaanyayahan ako at ang MIT team na magbukas ng Joint Research Center at bibigyan ako ng Presidential Award para sa pagpapalaganap ng Filipino indigenous wisdom sa mundo. Nanginginig ang katawan ko. Hindi po ako karapat-dapat. Lumapit ang lola. Hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahang nagsalita. Isinalin ni Nonoy. Sabi ni lola, ang taong handang tumanggap na hindi siya nakakaalam ang pinakakarapat-dapat. Yumuko ako, umiyak ng tahimik. Nang hapon, nagkaroon kami ng joint press conference sa Congress. Ang bandila ng Pilipinas at Amerika ay magkatabi. Tumayo ako sa tabi ni Dr. Alcantara sa harap ng daan-daang kamera. Sinabi ko ang unang pangungusap. Ngayon, hindi ako nagsasalita bilang profesor mula sa MIT, kundi bilang isang estudyante ng Pilipinas. Malakas ang palakpakan. Nagpatuloy ako. Akala ko ang artificial intelligence ang kinabukasan. Ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na kinabukasan ay ang pagsasama-sama ng karunungan ng ating mga lolo at lola sa teknolohiya, hindi ang pag-iwan dito. Nagpatuloy si Dr. Alcantara. Bubuksan po namin ang research center na ito ng libre para sa mga researcher mula sa lahat ng bansa, lalo na sa mga developing country, dahil ang kaalaman ay hindi dapat may presyo. Nagtanong ang isang reporter. Profesor, kailan po kayo babalik sa Amerika? Tiningnan ko ang team ng kabataan, ang lola, si Nonoy, si Mayumi. Sumagot ako. Mananatili po ako rito ng 6 na buwan pa para matuto ng mas marami. At pagbalik ko, dadalhin ko ang lola para turuan ang mga student sa MIT na ang tunay na karunungan ay wala lang sa lab,
kundi nasa puso ng mga taong nagkasakit at nagmamahalan. Nagpalakpakan ulit. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng celebration party sa bahay ng lola. Ang mahabang mesa ay naroon pa rin, ngunit may bandila na ng Amerika sa tabi ng bandila ng Pilipinas. Tinaas ko ang baso ng calamansi juice. Nais kong bigyan ng paggalang ang Pilipinas na nagturo sa akin na ang tunay na pagiging tao ay ang pagtanggap na kailangan pa nating matuto habang buhay. Tinaas ng lahat ang kanilang baso. Naghiyawan ang mga bata. Ang lola ay nagsandok ulit ng kanin para sa akin at mahinang nagsalita. Isinalin ni Nonoy, "Kumain ka pa, anak? Pagkatapos, magbago ka na ng mundo." Tumawa ako, umiiyak. Nang gabing iyon, naglakad ako pabalik sa hotel mag-isa. Sa ilalim ng full moon, ang ilog Pasig ay kumikinang. Huminto ako. Tinaas ko ang kamay ko, nagbigay ng smile sa langit, sa lupa, sa ilog, sa Pilipinas at mahinang nagsalita. Salamat sa paggawa sa akin. Mula sa taong akala ko ay dakila, naging taong alam kong maliit, ngunit pinakamasaya sa buhay ko. Hindi ko alam na sa loob ng 3 araw, tatayo ako sa Nobel stage. Hindi para tumanggap ng award, kundi para magbigay ng award sa mga batang Pilipino na dating nakasuot ng tsinelas at sa lola na dating nagbebenta ng halamang gamot sa tabi ng daan. At sasabihin ko ang pangungusap na tatandaan ng mundo magpakailanman. Ngunit ngayon, naglalakad pa rin ako sa tabi ng ilog sa ilalim ng moonlight na may pinakamagaan na puso sa loob ng 58 taon. 3 araw pagkatapos, nakatayo ako sa Nobel stage sa Stockholm. Maliwanag ang ilaw. Isang malaking bandila ng Pilipinas ang itinaas sa tabi ng bandila ng Sweden. Malakas ang palakpakan. Nakasuot ako ng navy blue suit. Sa loob, ang puting barong Tagalog na may burda ng gumamela regalo ni Mayumi. Sa tabi ko, ang lola na nakasuot ng lilac silk dress. Si Nonoy, si Mayumi, si Dr. Alcantara at 10 Pilipino na dating nakasuot ng tsinelas. Malakas na nag-anunsyo ang chairman ng Nobel Committee. Ang Nobel Prize sa Medisina para sa taong 2025 ay iginawad sa proyektong Himig ng Buhay Helix na nagpababa ng mortality rate mula sa chronic diseases ng 42% sa buong mundo sa loob lamang ng 9 na buwan. Malakas ang palakpakan. Umakyat ako sa stage. Nanginginig ang kamay ko. Kinuha ko ang silver plaque mula sa nagningiting hari. Humarap ako sa mic. Tumingin ako sa 2,000 audience, mga nangungunang scientist sa mundo, mga hari, mga presidente. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Nakatayo ako rito hindi para tumanggap ng award, kundi para ibalik ang award sa Pilipinas. Lumingon ako at inanyayahan ang lola na umakyat. Dahan-dahang umakyat ang lola, nagbigay siya ng smile sa stage. Yumuko ako. Hinawakan ko ang kamay ng lola at nagpatuloy. Ang lola na ito ay dating nagbebenta ng halamang gamot sa tabi ng daan, kumikita ng mas mababa sa tusa isang araw. Ngunit ang resipe niya ay nagligtas ng milyon-milyong buhay. Lumingon ako kay Nonoy. Ang batang ito ay dating inakala na wala siyang pagkakataon dahil sa mahirap na pamilya. Ngunit ngayon, siya ang team leader na nagbago sa mundo ng medisina. Lumingon ako kay Mayumi. Ang high school student na ito ay dating tinukso ng mga kaibigan niya. Ngayon, may patent siya kasama ang MIT. Huminto ako. Umaagos ang luha ko. Akala ko ang Nobel ang pinakatuktok ng buhay. Ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na tuktok ay ang araw na handa tayong yumuko para itaas ang iba. Itinaas ko ang Nobel plaque at inilagay sa harap ng lola. Ang award na ito ay hindi sa akin. Ito ay sa lahat ng mga taong hindi pinansin. Ito ay sa Pilipinas. Nanahimik ang hall. Pagkatapos, sumabog ang palakpakan. Nag-standing ovation sa loob ng 10 minuto. Lumapit ang hari ng Sweden at mahinang bumulong. Gusto kong imbitahan ang lola na bumisita sa Sweden para ituro ang resipe niya sa mga doktor dito. Ngumiti ako. Nagbigay ako ng smile sa hari. Nang gabing iyon, sa Nobel Banquet, ang mesa ng Pilipinas ang inilagay sa gitna. Sinigang, lechon, mango sticky rice. Ang amoy ng sampagita ay lumutang sa buong silid. Ang mga scientist mula sa buong mundo ay pumila para humingi ng taste at receipt mula sa lola.
Nakatayo ako, umiiyak ulit. Kinuha ko ang telepono at kinuhanan ng litrato ang lola na nakangiti. Ipinadala ko sa asawa ko. Bukas, dadalhin ko ang lola pa uwi. Mananatili kami sa Maynila ng permanente. Sumagot kaagad ang asawa ko. Naka-reserve na ang tickets. Gusto ng anak natin na matuto ng Tagalog. Ngumiti ako. Isinara ko ang telepono. Naglakad ako patungo sa lola. Yumuko ako. Hinalikan ng lola ang ulo ko at mahinang nagsalita. Isinalin ni Nonoy, "Huwag kang yumuko sa akin, anak. Yumuko ka sa Ilog Pasig at sa nanay mo. Sila ang nagturo sa atin na ang tubig na dahan-dahang umaagos ang nakakarating sa dagat." Yumuko ako, umiiyak ng tahimik. Kinaumagahan, dinala kami pabalik sa Maynila ng plane ng gobyerno ng Pilipinas. Nakatayo ako sa bintana ng eroplano. Tumingin ako sa ibaba. Nakita ko ang Naya. Sumikat ang araw. Tinaas ko ang kamay ko, nagbigay ng smile sa lupang nagbago sa buhay ko. At sa isip ko, sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko ay hindi ako isang propesor mula sa MIT, kundi isang anak lang ng Pilipinas. First taon ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng 2-story wooden house sa tabi ng Ilog Pasig, ang dating bahay ng lola. Ngunit ngayon, ang sign sa harap ay nagbago. Himig ng Buhay Helix Institute, Community Branch. Nakasuot ako ng simpleng puting polo shirt, jeans, at asul na tsinelas na goma regalo ni Mayumi. Hindi na ako si Professor Mackenzie. Tinawag ako ng komunidad na Apo John o Tito John. Pumasok ako sa bahay. Nagtakbuhan ang mga bata para salubungin ako. "Tito John," nandyan na siya. Nagbigay ako ng smile sa lahat ng bata. Umupo ako sa sahig. Ngayon ay Sabado, Free Community Learning Day. Ang mga bata mula sa buong Maynila ay nakaupo. Ang lola ay nakaupo sa paborito niyang wicker chair. May hawak akong maliit na mic. Nagsimula akong magkwento. Ngayon, ikukuwento ko ang tungkol sa isang taong dating inakala na siya ang pinakamatalino sa mundo. Ngunit sa totoo lang, ang pinakatanga. Tumawa ang mga bata. Kinuwento ko ang lahat. Mula sa araw na nag-emergency landing ang eroplano, ang araw na minamaliit ko ang Pilipinas, ang araw na umiyak ako sa ospital, ang araw na iniligtas ng isang high school student ang proyekto ko. Isang bata ang nagtaas ng kamay. "Paano po kayo nagbago, Tito?" Ngumiti ako. Lumingon ako sa lola dahil tinanggap ko na hindi ko alam at hinayaan kong turuan ako ng iba. Kinuha ko ang isang piraso ng papel. Ang parehong papel na sinulatan ko sa conference room ng MIT noong mayabang pa ako. Nakasulat sa papel, "I know everything." Pinunit ko ang papel sa harap ng mga bata. Pagkatapos, nagsulat ako ng bago, "I know nothing and that's okay." Nagpalakpakan ang mga bata. Nagpatuloy ako. Ang tunay na kadakilaan ay wala sa pag-alam ng lahat, kundi sa pagtanggap na kailangan pa nating matuto araw-araw. Mula sa lahat, kahit sa maliliit na bata na, tulad ninyo. Isang dalagita ang nagtaas ng kamay. "Gusto ko po maging doktor, pero sabi ng magulang ko, mahirap. Kaya ko po ba?" Yumuko ako. Tiningnan ko ang mata niya. "Sigurado akong kaya mo, dahil may puso ka na gustong tumulong sa tao. At ang puso ang mas mahalaga kaysa sa degree." Lumingon ako sa lola. "Lola, may regalo po ako sa inyo ngayon." Kinuha ko ang isang kahon na gawa sa Nara. Binuksan ko. Sa loob, ang Nobel Medal, ang tunay na medal na hiniling ko sa committee na dalhin dito. Inilagay ko ang medal sa harap ng lola at yumuko ako. "Ang medal na ito ay sa inyo, sa lahat ng tao sa komunidad, sa Pilipinas." Hinalikan ng lola ang ulo ko. Umiyak siya. Mahinang nagsalita, isinalin ni Nonoy. "Hindi ko kailangan ng medal, anak. Gusto ko lang na ituro mo sa mga bata na ang tunay na kaalaman ay ang kaalamang ipinapamahagi." Tumango ako, umiiyak. Nang hapon, dinala ko ang mga bata sa PGH. Pumunta kami sa research room na ngayon ay napakalaki. May mga researcher mula sa buong mundo. Dinala ko ang mga bata kay Nonoy, na ngayon ay director, at kay Mayumi na nagtetesis na sa MIT. Nagulat ang mga bata. "Kuya Nonoy, dati po nakasuot din kayo ng tsinelas?" Ngumiti si Nonoy. "Oo, at nakasuot pa rin ako." Lumapit siya. Niyakap niya ako ng mahigpit. "Professor, bukas pupunta ako sa Amerika.
Magtuturo ako sa mga students sa MIT tulad ng ipinangako nyo. Yumuko ako, salamat sa pagpunta mo at sabihin mo sa mga bata roon huwag nilang kalimutang tanggalin ang sapatos bago pumasok sa bahay ng kaalaman. Nang gabing iyon, umuwi ako sa bahay na binili ko sa tabi ng lola, isang raised wooden house na may balcony na nakatingin sa ilog. Nakatayo ako sa balcony, niyakap ako ng asawa ko. Bukas, magsisimula na ang Tagalog class ng anak natin. Sabi niya, gusto niya magsalita tulad ni Tito John. Ngumiti ako, umiiyak. Maganda. Ang unang salita sa Tagalog na dapat niyang matutunan ay, salamat at pasensya. Lumingon ako sa bahay ng lola. Maliwanag pa rin ang ilaw. Naririnig ko ang tawanan ng mga bata. Tinaas ko ang kamay ko nagbigay ng smile sa bahay na iyon, sa ilog, sa lupa ng Pilipinas at mahinang nagsalita. Salamat sa paggawa sa akin, mula sa taong may lahat, ngunit walang puso, naging taong walang anuman, ngunit may lahat. Pumasok ang malamig na hangin, lumutang ang amoy ng sampagita. Tumayo ako, nakangiti, nakapikit. Alam ko na ito ang tahanan, ito ang tunay na buhay. 5 taon ang lumipas. Nakatayo ako sa isang bamboo bridge sa ibabaw ng Ilog Pasig, ang bridge na itinayo namin ng mga bata sa komunidad. Bamboo mula sa likod bahay ng lola. Lubid na gawa sa abaka. Ngayon, 63 na ako. Puti na ang buhok ko. Ngunit mas malapad ang ngiti ko kaysa noong 50 ako. Sa tabi ko, ang apo ko na 5 taong gulang anak ni Nonoy at Mayumi, Mijoy, ang pangalan na ibinigay ko. Hinawakan ni Mijoy ang kamay ko. Tumuro siya sa ilog. Apo, tingnan mo, lumalangoy ang isda. Yumuko ako, oo anak. Lumalangoy ang isda dahil may tubig. Ganoon din tayo. Nakakalangoy tayo against the current dahil may mga taong nagtutulak sa likod natin. Tumawa si Mijoy ng malakas. Dinala ko ang apo ko sa bridge papunta sa community school na bagong gawa. Ang wooden sign ay nakaukit, Himig ng Buhay School, walang fence, walang pinto. Bukas para sa lahat ng bata, libre. Ngayon ang unang araw ng pasukan, 500 bata ang nakaupo sa ilalim ng malaking tamarind tree. Ang mga guro ay ang mga bata na dating nag-aaral dito, 50 taon na ang nakalipas ngayon ay 18 taong gulang. Nakatayo ako sa tabi ng lola. Ang lola ay 90 na, ngunit nakakalakad pa rin. May hawak siyang baston na inukit mula sa bamboo. Kinuha ko ang mic, nagsalita ako sa mga bata. Ngayon, ikukuwento ko ang huling story. Ang tungkol sa isang taong dating inakala na ang mundo ay sinusukat ang kadakilaan sa pera, award at fame. Ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na ang mundo ay sinusukat ang kadakilaan sa dami ng taong itinataas natin kapag yumuyuko tayo. Nanahimik ang mga bata. Tinuro ko ang bridge. Ang bamboo bridge na iyan ay nagkakahalaga ng mas mababa sa 200. Ngunit ang lahat ng bata sa komunidad ay nakakatawid papunta sa paaralan araw-araw. Hindi na kailangan lumusong sa putik. Ang paaralang ito ay itinayo gamit ang donation mula sa isang bata na dating mahirap, pero ngayon ay engineer sa Amerika at nagpadala ng pera pabalik. Ang herbal room sa tabi ay ginawa gamit ang kamay ng lola at ng lahat ng bata na dating may sakit pero ngayon ay malakas. Ito ang tunay na kadakilaan. Hindi ang matataas na gusali sa New York, kundi ang bamboo bridge sa Maynila na nagpapahintulot sa isang bata na makapunta sa paaralan araw-araw. Isang bata ang nagtaas ng kamay. Saan po kayo pupunta pagkatapos nito? Ngumiti ako. Lumingon ako sa lola. Mananatili ako rito hanggang sa hindi na kayang lumakad ng mga binti ko. Pagkatapos, uupo ako sa wicker chair at ikukuwento ang parehong story sa aking mga apo tulad ng ginawa ng lola. Nagpalakpakan ang mga bata. Nagbigay ng smile ang lola sa lahat ng bata at dahan-dahang nagsalita. Isinalin ni Mijoy. Sabi ni lola, ang lahat ng bata ay guro niya. Dahil ang lahat ng bata ay hindi nakalimutan kung paano mangarap. Yumuko ako sa lola. Nang hapon, dinala ko ang mga bata para magtanim ng tamarind tree sa tabi ng paaralan. Naghukay ako. Tumulong ang mga bata. May hawak si Mijoy ng seedling. Mahina akong nagsalita. Ang tamarind tree na ito, sa loob ng 50 taon, ay magbibigay ng lilim sa susunod na henerasyon ng mga bata, tulad ng pagbigay ng lilim ng lola sa atin. Diniligan ng mga bata ang puno, malakas ang tawanan. Nang gabing iyon,
Umuwi ako sa bahay. Umupo ako sa balcony. Umupo ang asawa ko sa tabi ko. Natutulog ang apo ko sa bisig ko. Binuksan ko ang telepono. Nakita ko ang balita. Himig ng Buhay Institute ay lumawak na sa 47 na bansa. Nagligtas ng 120 milyong buhay, libre. Ngumiti ako. Isinara ko ang telepono. Tiningnan ko ang ilog Pasig. Palubog ang araw. Kulay kahel at ginto ang tubig. Tinaas ko ang kamay ko, nagbigay ng smile sa langit, sa lupa, sa ilog, sa Pilipinas at mahinang nagsalita. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na himala ay wala sa pagdiskubre ng gamot para sa cancer, kundi sa paggawa sa isang bata na ngumiti araw-araw. At iyon ang pinakamalaking himala na magagawa ng tao. Pumasok ang malamig na hangin, lumutang ang amoy ng sampagita, ngumiti ako, pumikit ako. Alam ko na ito ang katapusan ng story, at ito ang simula ng tunay na buhay. 10 taon ang lumipas, mabilis. Nakatayo ako sa parehong bamboo bridge, ngunit ngayon, mas malawak na ang bridge. Bagong bamboo na may pinaghalong luma. Ang mga bata na dating tumulong sa paggawa ay ngayon ay mga binata at dalaga, ang ilan ay engineer, ang ilan ay doktor, bumabalik bawat taon para mag-ayos ng bridge. Ako ay 73 na, puti na ang buhok ko, kailangan ko nang gumamit ng baston, ngunit ang puso ko ay malakas pa rin, tulad ng unang araw na lumapag ako sa NAIA. Sa tabi ko, si Mijoy, apo ni Nonoy. Ngayon ay 15 na siya, halos kasing daas ko. Nakasuot ng himig ng Buhay School uniform. Hinawakan ni Mijoy ang kamay ko. Apo, ngayon po ang 10th anniversary ng permanente niyong pagbalik sa Pilipinas. Naghihintay po ang mga bata na ikuwento niyo. Ngumiti ako, tumango ako. Tumawid kami sa bridge patungo sa lilim ng malaking tamarind tree, ang puno na tinanim namin 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, napakalaki na ng puno. 5,000 bata ang nakaupo mula sa lahat ng probinsya. Ang ilan ay mula sa ibang bansa. Kinuha ko ang mic. Nanginginig ang boses ko. Ngayon, ikukuwento ko ang huling story, ang huling-huli. Ang tungkol sa isang taong dating inakala na ang buhay ay dapat magtapos sa Nobel Prize, matataas na gusali, fame. Ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na buhay ay nagtatapos sa pag-upo sa ilalim ng puno, pagkuwento sa mga bagong henerasyon at pagkakita sa kanilang ngiti. Nagpalakpakan ang mga bata. Tinuro ko ang bridge. Ang bamboo bridge na iyan ay lumawak na sa 8,000 lugar sa buong bansa. Ang lahat ng bata ay nakakapunta sa paaralan. Hindi na kailangan lumusong sa baha. Ang himig ng Buhay School ay mayroon ng 1,200 branch. 10 milyong bata ang nag-aaral libre. At ang lahat ng bata ay kailangang matuto ng 2 bagay. 1. Siyensya. 2. Malasakit. Huminto ako. Tumingin ako sa paligid. Ang lola ay pumanaw noong nakaraang taon sa edad na 94 ng payapa sa parehong wicker chair. Nakangiti. Hawak pa rin ang notebook ng recipe. Ngayon, ang wicker chair ay walang nakaupo, ngunit may mga sariwang sampagita na nakahanay. Nagbigay ako ng smile sa chair. Umiyak ako. Ang lola ang nagturo sa akin na hindi tayo ipinanganak para talunin ang sinuman, kundi para magbigay ng smile sa isa't isa at tulungan ang isa't isa na umangat. Nagbigay ng smile ang mga bata. Nagpatuloy ako. Ngayon, may regalo ako sa inyo. Kinuha ko ang Nara box. Binuksan ko. Sa loob, ang Nobel Medal, ang parehong medal na dating nasa bahay ng lola. Itinaas ko. Ang medal na ito ay hindi sa akin. Ito ay sa inyong lahat. Sa Pilipinas. Sa lahat ng taong hindi pinansin. Inilagay ko ang medal sa gitna ng field, sa ilalim ng tamarind tree. Yumuko ako. Tumakbo ang mga bata. Niyakap nila ako. Niyakap nila ako ng malaki, bilog. Tumayo si Mijoy. Nagsalita siya sa malinaw na boses. Apo, nangangako po ako na gagawa ako ng 100,000 pang bamboo bridge para ang lahat ng bata ay makapunta sa paaralan ng nakangiti. Hinaplos ko ang ulo ng apo ko. Umiyak ako. Nang gabing iyon, umuwi ako sa bahay. Umupo ako sa wooden balcony. Nakatingin ako sa ilog Pasig. Palubog ang araw, kulay kahel at ginto, tulad ng unang araw. Umupo ang asawa ko sa tabi ko. Natutulog ang apo kong babae sa bisig ko. Kinuha ko ang lumang notebook, ang notebook na sinulatan ng lola ng recipe.
Ang unang pahina ay nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Ang tunay na kaalaman ay ang kaalamang nagpapangiti sa tao. Nagdagdag ako sa ilalim ng pangungusap na iyon, at ang tunay na kadakilaan ay ang paggawa sa susunod na henerasyon na hindi na kailangan magsimula sa zero tulad ng ginawa ng Pilipinas sa akin. Isinara ko ang notebook. Tinaas ko ang kamay ko, nagbigay ng smile sa langit, sa ilog, sa lupa ng Pilipinas at mahinang nagsalita. Salamat sa paggawa sa isang mapagmataas na tao na naging taong nakakaalam ng salitang sapat tao, at salamat mula sa puso. Pumasok ang malamig na hangin. Lumutang ang amoy ng sampagita. Ngumiti ako, pumikit ako. Sa ilalim ng malaking tamarind tree, patuloy na umaawit ang mga bata, malakas ang tawanan. Ang himala ng Pilipinas ay hindi nagtapos. Nagsimula pa lang ito at magpapatuloy hanggat may mga taong handang yumuko para magbigay ng smile sa isa't isa. Salamat po. Ako si John Mackenzie o tinatawag ng mga bata na Tito John at ito ang storya ko. Ang storya ng isang emergency landing na naging permanenteng pagtira. Salamat sa Pilipinas na nag-alis sa akin sa lahat at nagbigay sa akin ng pinakamahalaga, isang pusong puno. Wakas.